Nagpandam si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nga napaidalom na sa de facto martial law ang Pilipinas subong. Pahayag sang kongresista apesar nga wala sang opisyal nga deklarasyon, maathag ini nga mabatyagan sa mga tawo. Madamo ang nagahipos suno sa iya bangod sa kahadlok, ilabi na bangod ginakasuhan ng mga kritiko, kag wala naman ginatandog ang mga kaalyado. Ginplastar sining halimbawa ang mga hagna nga ginaprubahan nga wala sang debate, ang bilyon-bilyon ka pesos nga budget nga wala ginakwestiyon nga nagalakip suno sa iya sang pangbayad sa media kag sa social media personalities kag troll farms nga amo suno sa iya nagapagwa sang fake news kag nagaatake sa mga kritiko sang administrasyon. Ginpaanggid man niya ini sa sitwasyon sang Pilipinas sang gindeklarar anay ni Anay Presidente Ferdinand E. Marcos Sr. ang martial law kung sa diin nagbato ang mga miyembro sang oposisyon sa diktadura apesar nga nagakahulugan ini sang pagkapreso ukon pagtapok sa ila. Natalana naman nga magpagwa sang sabat ang Malacañang kaangot sa bago nga pahayag nga ginpost ni Leviste. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan.